ang Independent Commission on Infrastructure. Yes. So, alin ba yung tinitindigan nila na para bang ito ay batas na hindi pwedeng i-bend? para bagang nakasulat sa bato. Yun. Oh, di ba? Ito po yung tungkol sa pagsasapubliko ng kanilang hearing. Kasi kahapon ay may pahayag na dito yung, ano bang pangalan nito? Tingnan muna nga natin yung mga miyembro ng ICI. Ha? Kasi nagbago ng komposisyon ha? May napalitan at may nanatili. Ang mga miyembro po ng ICI ay kagaya ng nakikita nyo. Ang chairperson niyan, Andres Reyes Jr., ito po ay isang retired ano yan? Former Associate Justice of the Supreme Court. Yes, May extensive judicial career. Ibig sabihin, ito po ay bihasa sa mga court hearing, sa pagtaya sa isang testigo, kung nagsasabi ng totoo, kaya niyang makita kaagad. Okay. Sa mga tanong pa lang, masusuri na niya kung nagsasabi ng totoo. At yung kanyang katabi sa larawan, si Brian Kit Osaka, yan po ay abogado din, lawyer, at tumata yung executive director, at siya po ay dating tagapagsalita ng Supreme Court, kaya ngayon ay siya rin ang nagsasalita dito para sa ICI. Pero siya naman hindi sumasama sa mga investigation. Executive director lang siya ng ICI. Ang talagang tumatanong, nagsasagawa ng pagdinig, ayan sina former Justice Reyes. Yan. Itong si former DPWH Secretary Rogelio Singson. Si Babe Singson, yan. Si Secretary Singson, kung pag-uusapan na yung mga proyekto, pagpopondo sa TBWH, ay hindi mo rin mapapaikutan ito. Hindi mo ito pwedeng lokohin. Yes. Kasi siyempre, dating ang tagal na dyan di ba? Totoo. Alam niyo yung pasikot-sikot. Nakailang balik na sa DPWH yan. At bukod sa kanya, may pangatlo pang kasama sa pagdinig. Ito naman ay accountant naman ito, kung nagkakamali. Siya po ang country managing partner ng SISIP Gores Belayo and Company. So SGB. Yan. Alam nyo, ang SGB, pagka ang pag-uusapan ay auditing din. Kalibre, number one. Kaliit-liitang detalye. Kaya ni ano yan. Kaya sa mga yung mga contest, silang nagsusuri sa mga international competition, beauty pageant pala, SGB, lagi nabanggit yan, At siya po ay may extensive experience as a public accountant, auditor, and eto na, fraud examiner. Matindi pala. Ang ibig sabihin nito, hindi mo papaikutan ito. Naman. Kahit anong sabihin mo dito, magsinungaling ka, yung pagkwenta, maliin mo, at sabihin mong ito ay ganito karami, pero hindi naman pala, hindi mo maililigaw ito, Jen. Matindi yan. At ang isa pang, ito naman special advisor and investigator, dating PNP chief, Rodolfo Asurin Jr. Pero ito ata, hindi naman ito nakikibahagi sa mga pagdinig sa hearing. Pero investigator. Yes. Special advisor. Yes. Hindi mo rin maililigaw ito. Investigador na yan. Hindi mo maiisahan. Ngayon, bakit ba natin inisa-isa? Bakit natin binalikan itong 5 ito, Nelson? Kasi mukhang dito po sa paliwanag ng ICI kung bakit ayaw nilang isa publiko. Sige nga, pakinggan natin na lang. Si Attorney Brian Kit Osaka. Meron siyang 2 sinasabi dyan na puntos, kung bakit hindi sa publiko. Unahin natin yung pinakabago. Kahapon, bakit ayaw ng ICI na ipadinig sa publiko ang pagdinig? Attorney Brian Kit Osaka. Well, right now, the policy stays
But as long as we keep on informing the public as much as possible with regard to information that would not trample upon the individual rights of others. As I always said before, iniingatan rin natin na ang mga impormasyon o mga inaakusa ng mga aming mga resource persons, in a way, it has to be verified. Mahirap po kasi na pakikinggan natin na lang ang statement ng isang tao, especially without even checking their background or their character. So tinitingnan din po yan. Mahirap po na maging maniniwala na lang tayo basta-basta sa testimony o sa statements ng ibang tao. Ayun. Ang sabi niya dito, kasi baka meron diyang resource person na mag-akusa, magtuturo. Tapos paniwalaan ng manonood, kasi naka-livestream, madadaya daw ang publiko. Kaya lang, hindi naman magsasalita yan ng siya lang eh. Nandyan nga yung... binanggit natin isa-isa, pakita mo nga uli yung mga miyembro ng ICI. Ayan o. Nandyan sila, sila ang nagtatanong. Halimbawa, may nag-akusa dyan na wala namang basihan, pababayaan ba yan ni Chairperson Andres Reyes? Binobola mo kami, parang sabihin gano'n. Gaganon yan, di ba? Ano ang resibo mo? Ano ang katunayan? Batayan mo dyan. Ikaw ba'y sigurado?